Kumusta mga kasaliksik? Hindi na lamang mga tangke, sundalo at baril ang pangunahing sandata sa mga modernong digmaan. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang kahusayan ng bansa sa himpapawid upang manalo sa labanan. Ang mga drone, cruise missile at electronic warfare ay nagiging mahalagang mga elemento na may malaking epekto sa takbo ng digmaan. Kamakailan, naging usap-usapan ang paggamit ng Ukraine sa Storm Shadow missiles. Paano nga ba binabago ng paggamit ng mga missile na ito sa mga operasyon na umaabot sa loob ng teritoryo ng Russia ang direksyon ng digmaan? Sa isa sa pinakabagong opensiba ng Ukraine, iniulat na ang mga Storm Shadow cruise missile ay tumarget sa mga pasilidad ng Unmanned Aerial Vehicle UAV sa rehiyon ng Oryol, Russia. Ang tanong, paano nakakayanang maabot ng Ukraine ang malalalim na bahagi ng frontline ng Russia gamit ang mga missile na ito? Noong una, pinaniniwalaan na ang teritoryo ng Russia ay nananatiling ligtas mula sa mga pag-atake habang nagaganap ang digmaan sa hangganan ng Ukraine. Subalit mula noong late 2023, nagdulot ng takot sa Moscow ang pagpapadala ng Ukraine ng mga drone at cruise missile patungo sa loob ng Russia. Isa sa pinakanatatanging operasyon ng Ukraine ay ang pag-atake sa isang depo at maintenance center para sa mga drone sa rehiyon ng Oryol. Sa naturang operasyon, winasak ng mga Iranian drone ng Ukraine ang isang pasilidad na ginagamit ng Russia para sa mga aktibidad ng digmaan. Noong December 26, inihayag ng General Staff ng Ukraine na matagumpay nilang inatake ang isang pasilidad sa Oryol na nasa humigit kumulang 200 milya timog kanluran ng Moscow at 130 milya mula sa Ukraine. Ang pasilidad na ito ay isang imbakan at lugar para sa pagkukumpuni ng mga Shahid kamikaze drone. Binubuo ito ng ilang matitibay na reinforced concrete na istruktura. Ayon sa ulat ng Russian media outlet na Astra, hindi bababa sa 3 Storm Shadow cruise missile ang tumama sa target sa rehiyon ng Oryol. Ang resulta ng pag-atake, 2 sundalo ng Russia ang nasawi, habang 7 ang nasugatan. Bandang 3:40 ng hapon, tinamaan ng 3 missile ang isang pasilidad militar sa pagitan ng mga nayo ng Simbolova at Rudnovo sa distrito ng Bulkov, Oryol. Ayon sa satellite images na kinuha noong October 17, 2024, ang pasilidad ay may sukat na 3 kilometro ang haba na may hiwa-hiwalay na mga gusali. Ang mga imahe at datos mula sa intelligence ng Ukraine tungkol sa pasilidad ay isinapubliko sa opisyal na website ng Ukrainian Defense Ministry. Lumabas din sa mga larawan noong August 18, 2024 na ang lugar ay dating bukirin. Sa loob lamang ng isang linggo, noong August 26, nagsimula ang malakihang paghuhukay sa lugar. Ang impormasyon mula sa General Staff ng Armed Forces of Ukraine ay nagpapakita na may detalyadong kaalaman ang Ukraine tungkol sa mga pasilidad ng Russian Armed Forces. Sinabi ni Andrei Yusov, tagapagsalita ng Military Intelligence ng Ukraine, na ang mga long-range drone ng Ukraine ay posibleng umabot ng hanggang 2,000 kilometro. Para sa Russia, isang malaking pagkagulat ang mga pag-ataking ito. Bakit? Matagal nang sinasabi ng publiko ng Russia na ang kanilang teritoryo ay ligtas mula sa anumang banta. Ngunit sa harap ng mga pag-atake ng Ukraine, malinaw na ang seguridad na ito ay unti-unting natutunaw. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi lamang nasa larangan, kundi pati na rin sa kanilang mga plano at estratehiya. Ngunit nang magsimulang maglaho ang mga balita tungkol sa pagsabog, sirena o pagsasara ng rehiyon tulad ng Oryol na malapit sa Moscow, lumitaw ang isang kakaibang larawan. Ayon sa mga ulat, pansamantalang ipinatigil ang mga flight sa ilang paliparan sa Russia matapos ang pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Habang nagdudulot ito ng pagkabalisa sa mga sibilyan, ipinapakita rin nito kung gaano kaingat o takot ang mga autoridad ng Russia. Mula sa pananaw ng militar, ang pagpigil sa pag-abala sa airspace ng mga sibilyan ay nagpapahiwatig ng mas pinaigting na air defense sa rehiyon. Ang pag-target sa mga lugar tulad ng Oryol ay pumipilit sa Russia na muling pag-isipan ang kanilang mga kasalukuyang depensa. Noong una, ang simbolo ng frontline ng Russia ay tila matatag. Ngunit ngayon, umabot na ito hanggang sa likuran, nangangahulugang maaaring ilipat o baguhin ng mga air defense battery at radar network
sa mas malalayong lugar. Gayunpaman, maaaring magresulta ito sa depensibong kakulangan sa ibang bahagi ng kanilang frontline, lalo na sa mga lugar kung saan nagkakaisa ang puwersa ng Ukraine. Ngunit bakit kritikal ang Oryol? Ang Oryol ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Russia, malayo mula sa hangganan ng Ukraine. Isa itong mahalagang tagpuan ng mga supply route mula sa loob ng Russia. Pinapadaloy nito ang mga supply patungo sa Bryansk at Kursk, na siyang mga pangunahing ugat ng lohistika ng pananakop ng Russia. Kapag naputol ng Ukraine ang mga rutang ito, magiging napakahirap para sa Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Mahirap tamaan ang lugar na ito, ngunit kapag nagtagumpay, ito ay magiging isang malakas na dagok sa pangunahing pinagmumula ng puwersa ng Russia. Ang kakayahan ng Ukraine na magpadala ng missile o drone patungo sa lugar tulad ng Oryol ay nagpapakita ng kanilang malakas na teknikal na kapasidad at maayos na intelligence infrastructure. Kilala rin ang rehiyon bilang isang lugar kung saan matatag ang depensang sistema ng Russia. Ayon sa iba't ibang ulat, ginagamit ng industriya ng depensa ng Russia ang ilang pasilidad sa Oryol para sa produksyon, pagkukumpuni o imbakan ng mga kamikaze drone. Dahil ang mga Shahid-type UAVs o Russian kamikaze drones ay madalas gamitin laban sa Ukraine, natural na targetin ng Ukraine ang ganitong mga sentro sa Oryol. Dati iniisip na ang Oryol na nasa loob ng Russia ay hindi maaabot ng Ukraine, kaya't ang kakayahan ng Kiev na tamaan ng kritikal na produksyong ito ay nagpapakita na hindi lamang nasa depensibo ang kanilang puwersa, kundi lumalawak na rin ang kanilang kakayahan sa tinatawag na deep operations. Isang napakahalagang mensahe ito, at ang nasa likod ng mensaheng ito ay ang Storm Shadow. Ang Storm Shadow ay isang missile na nagbago ng laro sa digmaan. Bagamat parang pangalan ito ng isang pelikula, ito ay isang Western cruise missile na magkasamang binuo ng United Kingdom at France. Tinatawag din itong Scalpy EG sa ilang ulat, na siyang bersyong Pranses nito. Ang Storm Shadow ay naging tanyag dahil sa kakayahan nitong maabot ang higit sa 250 kilometro ang layo. May mga sabi-sabi pa na maaari nitong tamaan ang mas malalayong target kung may maayos na plano. Sa technical na aspeto, ang Storm Shadow ay may habang 5.1 meters, lapad na 0.48 meters, at timbang na 1,300 kilos. Halos kalahati ng timbang nito ay nakalaan sa warheads na nagdadala ng high explosive payloads. Ang ganitong saklaw at kakayahan ay malinaw na palatandaan na maaaring tamaan ng Ukraine ang mga target sa loob ng teritoryo ng Russia. Sa pagpapatuloy ng digmaan, malinaw na hindi lamang nagpapadala ng mensahe ang Ukraine, kundi pinapalawak nila ang kanilang kakayahan para makapagbigay ng mga mabibigat na dagok sa kanilang kalaban. Isa sa mga mahalagang katangian ng Storm Shadow missile ay ang disenyo nito, na mahirap madetect ng radar at ang kakayahan nitong umiwas sa mga modernong sistema ng air defense. Ang sopistikadong guidance system nito, na sinusuportahan ng satellite at inertial tracking, ay nagbibigay ng mataas na antas ng katumpakan, na ginagawa itong isang tunay na pinpoint weapon. Mula sa estratehikong perspektibo, ang Storm Shadow ay dinisenyo upang atakihin ang mga kritikal na infrastruktura, command and control centers, mga base militar, at iba pang lokasyon na may mataas na halaga. Sa tulong ng iba't ibang sensor, kabilang ang GPS, thermal at electronic navigation, nagiging sobrang eksakto ang missile sa huling bahagi ng paglapit nito sa target. Kaya nitong tamaan ang mga target na nasa malalayong distansya nang hindi naliligaw salamat sa satellite-based targeting, na lalong nagpapataas sa kahusayan nito sa larangan ng labanan. Isa pang mahalagang detalye ay ang pagiging versatile ng Storm Shadow, na maaaring ilunsad mula sa iba't ibang platform. Maaari itong i-integrate sa mga eroplanong pandigma ng iba't ibang bansang miyembro ng koalisyon tulad ng British Typhoon at Tornado fighter jets. Ngunit paano ito magagamit ng mas epesyente ng Ukraine upang tamaan ang mga malalayong pasilidad o base militar ng Russia? Upang maabot ng Storm Shadow ang mga base sa teritoryo ng Russia, kakailanganin ng Ukraine ang maingat na pagpaplano at sopistikadong taktika upang malampasan ang limitasyon ng saklaw nito. Ang inaasahang saklaw ng missile ay nasa 350 milya. Upang malagpasan ito, pati na rin ang depensang panghimpapawid ng Russia, kinakailangan ng kasanayan,
pagiging sensitibo, at paggamit ng mga diskarte tulad ng mobility at deception. Ang unang yugto ng operasyon ay maaaring magsangkot ng mga modified Su-24 fighter bombers o iba pang katulad na sasakyang panghimpapawid upang maabot ang punto kung saan maaaring ilunsad ang missile. Kamakailan, naglabas ang Ukrainian Air Force ng footage na nagpapakita ng mga Su-24M bombers na may dalang dalawang Storm Shadow missiles. Ayon sa ilang ulat, posibleng makapagbitbit ang mga ito ng 3 missile, 2 sa mga pakpak at 1 sa fuselage. Malamang na magmumula ang mga ito sa Kharkiv o iba pang forward bases sa silangang bahagi ng Ukraine. Mula roon, maaabot nila ang maraming critical na target sa Russia, bagamat kinakailangang lumipad ng sobrang baba upang hindi makita ng radar. Bilang bahagi ng taktika, maaaring gumamit ng mga drone o iba pang diversion tactics upang linlangin ang mga sistema ng depensa ng Russia tulad ng S-400 o Pantsir. Halimbawa, maaaring maglunsad ng long-range drones bilang panggulo habang isinasagawa ang operasyon. Ang tagumpay ng ganitong operasyon ay nakasalalay sa matibay na intelligence work at real-time monitoring, gayon din sa maingat na pagpaplano upang mabuksan ang mga koridor para sa mga eroplanong lilipad. Sa tamang tempo, maaaring maabot ng Storm Shadow ang target habang iniiwasan ang mga depensa ng Russia. Sa ganitong mga hakbang, ipinapakita ng Ukraine na natatamasa nito ang buong benepisyo ng teknolohiyang kanluranin. Bukod sa Storm Shadow, ang iba pang mga sistemang pangmilitar tulad ng Patriot at NASAMS ay malaki ang naging papel sa pagbabago ng dynamics ng labanan. Ang Russia, na dati ay bumabayo sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang long-range missile at drone strikes, ay ngayon humaharap sa parehong banta sa sarili nitong teritoryo. Ang patuloy na paggamit ng Storm Shadow at iba pang advanced na sandata ay nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na hindi lamang lumaban kundi magdala ng digmaan sa kalaliman ng Russia. Ang kakayahan ng Ukraine na magtanggol laban sa higit sa 170 missile at drone attacks noong Pasko ng 2024 ay patunay sa kanilang malawak na pag-unlad sa teknolohiyang pangdepensa. Ayon sa Ukrainian General Staff, mula noong February 24, 2022, mahigit 780,000 na sundalong Ruso na umano ang kanilang napatumba. Bagamat tinatanggihan ng Russia ang mga numerong ito, malinaw na ang ganitong antas ng casualty ay nagdudulot ng matinding problema sa kanilang panig. Habang tumatagal ang digmaan, unti-unting nangihina ang Russia dahil sa sapilitang mobilisasyon, mahinang pagsasanay ng mga bagong recruit, at kahinaan sa seguridad sa likod ng kanilang front lines. Upang tugunan ang mga bagong banta, maaaring magpatupad ang Kremlin ng mga hakbang tulad ng pagsasara ng mga paliparan at paglilipat ng mga air defense batteries papaloob sa kanilang teritoryo. Subalit, ang mga hakbang na ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya at buhay sibil. Ang propaganda ng Kremlin ay lalong pinahihirapan ng katotohanang hindi na lamang laban sa Ukraine ang seguridad ng Russia, kundi pati na rin sa loob ng sarili nitong mga lungsod. Ang mga tao ay maaaring magsimulang magtanong, ano ang naidulot ng digmaang ito sa atin? Bukod dito, dapat ding pag-isipan ng Russia ang panganib ng direktang konfrontasyon sa kanluran, lalo na kung itataas nila ang mga opsyon tulad ng paggamit ng mga nuklear o long-range missiles. Iba-iba ang pananaw sa kung paano magpapatuloy ang digmaan. May nagsasabing maaaring gumanti ang Russia sa pamamagitan ng malakihang missile o drone strikes laban sa mga lungsod ng Ukraine. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring mas lumalim ang pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia bilang tugon. May mga analista namang nagsasabi na habang parehong humihina ang magkabilang panig, walang ibang opsyon kundi ang umupo sa mesa ng kapayapaan. Ang magiging resulta ay nakadepende sa pasensya at lakas militar ng dalawang panig. Ang unang yugto ng operasyon ay maaaring magsangkot ng mga modified Su-24 fighter bombers o iba pang katulad na sasakyang panghimpapawid upang maabot ang punto kung saan maaaring ilunsad ang missile. Kamakailan, naglabas ang Ukrainian Air Force ng footage na nagpapakita ng mga Su-24M bombers na may dalang dalawang Storm Shadow missiles. Ayon sa ilang ulat, posibleng makapagbitbit ang mga ito ng 3 missile, 2
2 sa mga pakpak at 1 sa fuselage. Malamang na magmumula ang mga ito sa Kharkiv o iba pang forward bases sa silangang bahagi ng Ukraine. Mula roon, maaabot nila ang maraming critical na target sa Russia. Bagamat kinakailangang lumipad ng sobrang baba upang hindi makita ng radar. Bilang bahagi ng taktika, maaaring gumamit ng mga drone o iba pang diversion tactics upang linlangin ang mga sistema ng depensa ng Russia tulad ng S-400 o Pantsir. Halimbawa, maaaring maglunsad ng long-range drones bilang panggulo habang isinasagawa ang operasyon. Ang tagumpay ng ganitong operasyon ay nakasalalay sa matibay na intelligence work at real-time monitoring, gayon din sa maingat na pagpaplano upang mabuksan ang mga koridor para sa mga eroplanong lilipad. Sa tamang tempo, maaaring maabot ng Storm Shadow ang target habang iniiwasan ang mga depensa ng Russia. Ang tanong ngayon ay kung magbubukas ito ng pintuan para sa iba pang mga pag-atake sa hinaharap at kung paano pa mag-escalate ang digmaan. Posibleng maramdaman ng Russia na naiipit at mapilitan silang lumapit sa mesa ng kapayapaan o kaya naman ay maging mas agresibo pa. Alin man ang mangyari, malinaw na ang kapayapaan ay tila hindi pa abot kamay. Ang saklaw ng mga missile ay hindi na lamang isang teknikal na detalye. Ang digmaan ay may potensyal na magdulot ng apoy sa buong rehiyon sa anumang oras. At ito marahil ang pinakadelikadong aspeto nito. Ang tanong kung kaninong teritoryo at ligtas na espasyo ang natitira ay lalong nagiging malabo.